So guys, bababa daw siya si RJ. Ay, hindi pala bababa. Pero niya papunta yun sa falls. Ayan guys. Lalakad tayo, magte-trail tayo. So yun. Maganda dito. Sabi ko sa inyo guys, kung malapit lang kayo dito sa Virginia, malapit lang din kayo sa DC at sa Maryland, pwede nyo puntahan. Ingat Han, bye-bye. So yun nga guys, story time. Kwentuhang ano lang naman tayo habang naglalakad sa trail. Kung ano ba yung totoong difference ng pamilyang namuhay sa Dubai, sa Middle East, at ngayon na lumipat na sa Amerika, dito sa specifically sa Maryland. So bilang magto 2 years na kami this coming August. Dumating kami dito sa US last 2023. Lakad-lakad tayo. Ayan. Mas bet ko pa rin yung buhay dito kasi yung independence mo bilang employee magagawa mo. Parang pwede kang mag part-time, mag PRN, kahit na may regular job ka, which is legal pa din. Pero sa Middle East or sa Dubai, hindi mo pwedeng gawin yun. Bawal kang magdalawang trabaho. Isang employer ka lang kasi yung visa mo doon is under sa employer na yun. So pagka nag-double job ka, may mga gumagawa ng dalawang trabaho sila mga parang kumbaga freelancer. Pero napakamahal nun. Tapos may ibang gumagawa ng illegal na may regular job sila tapos patago sila nagtatrabaho sa Dubai. Pero bawal yun guys. Pwede kayong makasuhan sa labor. Dito sa US, basta legal document ka, kahit 10, 5, 8 ang trabaho mo po pwede mong gawin yun. Tsaka second, pag namuhay ka sa Dubai, medyo sabihin nila kasi popular yun popular place, luxury place, magastos din siya. Pero yung quality of life, I would say better dito guys sa US. Maganda yung quality of life doon. Pero alam mo kung hindi malaki yung sahod mo, hindi ka makikitira ka lang sa mga, alam mo yung tumira kami dati sa mga parang bed space, apartment space. Nagbabayad kami ng halos tinatawag yun na ano tatawag doon? Partition na na bahay. Tapos ang halaga ng rent na nun guys is parang kasing halaga na ng binabayaran mong bahay, na buong bahay sa Pilipinas. Dito sa US kasi medyo malaki yung sinasahod mo, afford mong kumuha ng magandang apartment. Basta lang magtrabaho ka lang talaga na magtrabaho. Pero yung quality ng pamumuhay mo, hindi ka naman nahihirapan, nakakakilos ka ng walang tumitingin sa'yo, hindi mo na iniisip na, ay naku, hindi pa ako pwedeng magluto kasi may nagluluto pa sa kusina. Yung mga ganong scenario dun, ganon ang na-experience namin sa Dubai. So yun, Hana, anong masishare mo? Ano yung comparing living life sa US at Dubai? US at Dubai. It's complicated daw, sabi ni Ram. Okay naman. So, hindi ka na masyado maaabis sa mga infrastructures. Pero, grabe yung nature sceneries talaga dito. Kasi, sa Dubai, puro man-made. Maganda din naman, man-made. Pero, alam mo yun, iba pa rin yung feeling ng natural yung environment. So, dito, paglabas mo ng, pag-open mo ng bintana mo, well, depende siguro kung saan ka nakatira. Pero kami kasi pag-open ng bintana namin, medyo maaliwalas agad Kasi sa Dubai, pag-open ng bintana mo, alikabok ng disyerto agad yung malalanghap mo. Kaya ganun. Pero anyway, medyo may tawag doon, meron namang tawag advantages and pros and cons din talaga. Kahit saan naman siguro ng lugar, may mga pros and cons. So, saan na namin isa-isahin siguro mga pros and cons kapag
nakagawa na kami ng listahan. Kasi, tawag doon, may mga difference talaga. Hindi namin may kakaila na meron talaga. Na minsan naisip mo na, mabuti pa sa Dubai, ganito. Pero iisipin mo din yung ibang circumstances na, maganda dito sa US kaysa doon sa Dubai. Kasi ganito ganyan. So, iba-iba pa rin. So, ayun. Yun lang. Ano ba guys, i-continue na lang natin kung ano yung kaya ko para may insight na kayo para tuloy-tuloy yung video. May isip ko pang masasabi yung in comparison ng transportation sa Dubai at sa USA. Kasi dito sa Dubai, sa USA, if nasa suburban ka, kailangan mo talaga, required ka talaga guys na kumuha ng kotse. Unless nakatira ka sa city na pwede kang mag-afford mo na mag-commute. Pero kasi luxury at basic needs, necessity ang magkaroon ng kotse dito sa Amerika. Like ganito, pwede kang mamasyal kung saan mo gusto. Mag-drive ka lang, matuto ka lang mag-drive. Huwag mo lang kalimutan mag-aral ng pagdadrive bago kayo pumunta rito. Para equip na kayo. Medyo mahal kasi yung driving lesson dito guys. So, meron lang kayo ng independence na magkaroon ng makapag-travel kayo ng Canada. Malapit lang kasi dito sa Northeast America Canada, Mexico, pwede mong gawin yun. Tapos yun nyo, guys. I enjoy nyo itong ganitong nature living, nature life. Sa Dubai naman, hindi mo na kailangang magkaroon ng kotse dun kasi napaka-easy ng at accessible ng transportation dun guys. Like, diba Han, may train, may taxi, may bus, connected lahat yun guys. Yung taxi 24 hours. Pero anong masasabi mo naman? Uy, may dako. Ay no. Pero ano mo naman guys, mas matipid naman yung magkaroon ka lang ng, naka-transportation availability ka lang. Hindi na kailangan na bumili ng kotse. Hindi na kailangan bumili, ng gas. Pero sa akin, good point pa rin yung both ways. So yun guys, tingnan nyo. So guys, tuloy na natin yung usapan natin. Yung kaibahan ng buhay Dubai at versus USA. Specifically dito sa Maryland, sa East Coast. So, sa Dubai, marami kang makikita din ng mga pasyalan. Ang problema nga lang doon, alam mo yung kasi maliit lang naman yung city, tas marami rin tao. Tapos, halos lahat, guys, puro man-made. Dito guys, nature plus man-made. Hindi naman nandito kami sa Ocean City. Dito sa National Harbor. Ayan, meron tayong National Harbor Ferris wheel. Tapos, lakad-lakad lang sa labaw. Yun guys. Tapos, yung kaibahan pa din is yung presyo ng bilihin guys. Siyempre, ang ginagamit dito, dolyar. So, ang conversion ng US dollar, 1 US dollar versus 1 dirham is 3.67. $1 is 3.67 dirhams. So, naka-fix yun guys. Hindi yun nagbabago. Parang may usapan yata sila na ganun lang talaga dapat yung presyo. So, ang lamig dito guys. Springtime. Tapos, ayun, makikita nyo. Yung flag. Ikaw Han, ano pang masasabi mo? Hindi po official. Okay lang. Ano? Yun lang dito sa amin sa US. Ganito din sa amin sa Tarlac. Shout out sa parents namin sa Philippines, mama ko, mama tita, papa Vic, at sa mother-in-law ko, mama Judy. Ganito sa may F. Tañedo Street guys. Punta tayo sa Tarlac, hanapin yung F. Tañedo Street. Ganito din. Ito na siya guys. Oh, ano yan siya? Yung pwede kang mag-jogging dito. Potomac River to, hindi to di dagat. River siya. Tapos, ito yung ano guys, naglanding yung na-accidenting aeroplane. Oo, kung alam niyo yung yung nag-crash na Black Hawk
Tapos, aeroplano ng, di ko alam kung American or WestJet, whatever. Basta yun, airplane siya, commercial plane na may namatay na 60 something. Tapos, meron pang Filipino na police na namatay. So, yun. May simbahan ba? O, alas 12 na. Guys, itong lugar na to ay Maryland to, guys. Hindi to Washington, D.C. So, nakaikot siya sa Washington, D.C. at Maryland. So, yun. Ganda ng flag. Tingnan nyo. Nakaka-America, guys. Lucky. Lincoln Union Tower nakalagay. Union Tower. Lalakarin mo. Ay, ano? Uy, meron na siyang ano. Hindi yan cherry blossom. Yan yung magnolia. Guys, so springtime is here. Isa pang na-appreciate ko dito, guys, yung nature, yung talagang nagbabago talaga yung pag summer, spring, winter. Makikita mo talaga yung glory ng kalikasan. Pag mamamatay yung mga puno, tas afterwards mabubuhay sila uli. Ganyan ng ganyan, guys. So, ang ganda. Kaya kahit na retrogression, mag-take kayo ng NCLEX sa mga nurses dyan. Huwag nyo hayaan na mas ma-halt yung dream ninyo. Like me, mga situation ko noon dati, parang wala na akong pag-asa kasi COVID, tapos di pa ako nakakapag-process. It took me 3 to 4 years bago ako makapunta dito. So, yan. See you.